Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video nga guys, gaya ng sabi ko last time na sa aking vlog ay i-explain ko din sa inyo para sa mga new applicant na magpapagawa ng kanilang passport, or kung gusto nyo guys ay panoorin nyo to para mayroon na pa kayong government ID. Ibig sabihin, ang passport ay isa sa mga government IDs na kinakailangan dito sa ating bansa. So, bago tayo mag-start guys, don't forget to subscribe to my channel, and sa mga magre-renewal ng kanilang passport, panoorin nyo guys ang aking latest videos. Click nyo guys ang aking YouTube channel, and makikita nyo yun guys sa mga tutorials ko and sa mga latest videos ko. So, ayun guys, no? Kapag magpa-passport po tayo, kailangan po ang mga syempre requirements. So, bago ko po sabihin, start natin ang video. So, let's start. So, klinik nyo itong vlog na to kasi gusto nyo guys mag-create ng inyong passport, diba? So, itong video na ito guys, tutulungan ko kayo kung paano kayo makakakuha ng inyong passport. Pwede nyo guys itong magamit sa iba't ibang transaksyon, lalo na sa mga naghahanap ng mga government IDs dyan. So, kung may balak man kayo guys pumunta sa ibang bansa, or kung gusto nyo lang gumawa ng passport para lang sa bank, so ganyan, sa mga any transaction, ito guys, panoorin nyo kasi tutulungan ko. Ang base kasi ito guys sa napapanood ko do. So, gusto ko lang i-summarize sa inyo guys kasi yung iba talagang mahaba-habang proseso ng kanilang explain. So, ito sa summary ko lang, ibubuod ko lang itong mga pag-aralan ko sa kanila. So number 1 guys, no, ang kailangan nyo pag new passport kayo is kailangan nyo guys ng original birth certificate. So marami guys sa birth certificate ay pumupunta pa sa ibang registration sa mga naghahanap ng, kasi guys kapag nagre-renewal din ng, kunyari hindi mabasa na nag-a-assist sa inyo ang birth certificate ninyo, magre-request yung nag-a-assist sa inyo na kumuha ulit ng birth certificate ng malinaw. Ibig sabihin, pupunta kayo sa isang office, hindi ko kasi yun guys alam saan office na yun na ipapalinaw nila ang yung pangalan mo sa birth certificate. Kasi pag hindi yan nabasa at hindi malinaw ang pagkasulat sa birth certificate, ibig sabihin ay hindi po i-accept ng DFA ang inyong application. So, ibig sabihin, kahit nag-application form na kayo, kahit nakapagpaprint na kayo, kahit yung kalahati ay kompleto na ang para sa passport, kung yung birth certificate ninyo ay hindi malinaw at hindi tugma sa inyong full name tsaka sa middle name ninyo, hindi po yan i-accept ng DFA. Yan guys, ipapotocopy nyo yan guys yung birth certificate ninyo. So yung number 2 is one valid ID. Sorry guys, no, kung gusto nyo na ng valid ID, i-click nyo guys ang aking YouTube channel, and may mga tutorial po ako dyan kung paano po kayo makakuha ng mga valid IDs. So ipapotocopy nyo din guys, no, ang valid ID ninyo. So yung number 3 is ipiprint nyo po ang application form. So i-visit nyo po ang DFA site, and i-click nyo guys yon, and may kita po kayo para sa passport, new passport. Sabihin, bago kayo mag-a-application. Ibig sabihin, wala pa kayong ibang passport dati, as a new pa kayo, diba? Pindutin nyo yan guys, as a new magpa-passport kayo. So yun guys, kapag na-fill up nyo yun, kasi syempre lalabas lahat ng information ninyo kung tama, para din sa syempre kaya kailangan ng birth certificate para ma-identify din yung application form ninyo kung tama din doon, diba? So kaya importante din guys, dalhin nyo yung birth certificate nyo, PSA yan, birth certificate, dalhin nyo guys. Kapag na-print nyo guys ang application form, maka-receive din kayo guys ng e-receipts. Ang e-receipts ay ibig sabihin
ang e-receipts ay nagbayad kayo sa pagpa-passport niyo. Ang bayad ay $950. Tapos, kung gusto niyo ng delivery is 150 pesos. But depende sa inyo guys kung gusto niyo ng delivery. Ang mahalaga, mabayaran niyo guys yung $950. And kung gusto niyo naman, kung medyo malayo kayo sa DFA, pwede niyo guys magdagdag ng 150. Nagbabayad lang kayo sa GCash, credit card, debit card, ganyan. Para ma-confirm na nagbayad kayo. Kaya guys, ang ilalagay nyo sa application form ninyo na email is updated. Kasi doon nila isa-send ang yung e-receipts na pruweba nagbayad kayo at saka yung application form ninyo. Kasi guys, ipapaprint nyo po yan ng A4 size. Ipapaprint nyo po yan. And kapag pinaprint nyo po yan, pupunta po kayo sa takdang in-schedule mo, no, sa sarili mo. Kunyari date is Feb 1, ganyan, alauna. Pupunta po kayo guys ng February 1 ng alauna. So, ang advice ko sa inyo guys na medyo maaga kayo kasi marami po siguro ang mag-renewal man yan or mag-renew passport. Kaya mas maganda guys pag maaga kayo and ibigay nyo lang sa guard ang inyong e-receipts tsaka yung application form niyo para makapasok po kayo sa loob. So, yun. Tapos, yun nga, kasi guys, meron akong kaya hindi ko makalimutan. Tapos, ayun guys, pipicturean kayo. So, ang advice ko guys, light makeup lang, tsaka dapat, maganda-ganda naman ang suot natin, hindi, medyo yung iba kasi is mga aesthetic, diba? So, mas maganda guys, yung simplihan ng t-shirt, ganyan. Hindi naman masyado yung todong diba? Tapos, tatanggalin lang yung earrings. Kahit ang kolorete sa mukha mo, dapat light makeup lang para pag nag-picture, diba? Simple lang. Kasi hindi nila tinatanggap guys kapag sobra naman ang yung makeup tsaka yung suot mo is yung mga naka-off shoulder. Hindi yan guys pwede. Dapat takip yan. Takip dito. Ayan. At hindi naka-off shoulder or naka-sleeve, hindi yan pwede guys. Kailangan naka-t-shirt and basta guys dapat takip dito. Walang makikitang kung ano man dito. Basta takip lang. Para kasi hanggang dito yan, diba? Pag nag-picture kayo, ngiti, ganyan. Dapat light makeup lang, tsaka simpleng outfit lang. Pag nag-picture. Ayan. Habang naghihintay kayo sa pila, no? Sige, mag-ayos na kayo ng light makeup ninyo, tanggalin nyo yung earrings ninyo, kasi guys, kasi pag nagpapasa na kayo, dire-diretso na yon. Lalo na pag yung iba pa kita mo naman is kompleto. So, wala naman silang masasabi nung kapag kompleto, basta ang yung mo lang is simple, tsaka light makeup lang. Tapos, kapag nakaanda kayo sa DFA, nag-assist, tapos na yung assist niyo, maghihintay na kayo guys ng 12 working days para ma-receive ang inyong passport. So, lagi naman yan guys, no, parehas lang naman sa renewal na parehas lang naman na 12 working days. So, depende pa rin sa inyo guys kung gusto nyo ng delivery, dagdag kayo ng 150 pesos. Kung ayaw nyo naman guys, sundin yung due date kung kailan nyo ma-receive ang new passport. Para guys, no, kapag may gusto nyo pumuntahan, ganyan, ay makakalipad po kayo. But syempre guys, hindi lang naman passport din ang kailangan sa immigration, di ba? Marami pang iba. So, meron akong vlog guys about dyan, about sa tourist. Kung gusto nyo mag-tourist, meron po akong vlog sa mga requirements dyan. Bisitahin nyo lang guys yung aking vlog. At saka, para sa sponsored naman, ayan, meron din akong tutorial para sa sponsored requirements kung gusto nyo makapunta sa ibang bansa. So, that's it guys, no? Yun lang naman ang aking tinuro sa inyo. Based sa mga napapanood ko, sa mga updated naman, ganyan. So, that's it guys, no? Panoorin nyo guys yung mga tutorial ko. Visit nyo guys sa aking channel para guys updated po kayo doon, no? And don't forget to subscribe din guys para ma-update din po kayo sa mga tutorial ko, sa mga needs nyo, lalo po sa mga government IDs. So, yun lang guys, no? Thank you for watching. Don't forget to subscribe and kita-kits ulit sa mga susunod na tutorials ko. Bye guys!